sa tela po, paggawaan po ng damit. Pero hindi rin po pinahintulot ng Ama na lahat ng gusto ko inaano niya, hanggat hindi mo siya hinahanap, hindi magaganap. Ngayon po, nung ako buntis po sa panganay ko, 2000 po, balik, kaedad ngayon nung panganay ko itong Divine Mercy na to. Ngayon po, nung nagmensahe po sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ang tinuran po nga sa akin, magmahalan, magbigayan. Yun ang binahagi ng banal na espiritu sa aming mag-asawa. Ako po kasi may hika po ako eh. Itong panahon na yan, sala sa lamig, sala sa init, ang karamdaman ko na to. Pero nasumpungan ko po ang lahat sa dakong ito, sa katauhan ng banal na espiritu, sa kinaludan ng mahal na Apo na Conching. Kung hindi dahil po sa kanya, siguro lagi po akong nako-confine. Pero ngayon po, pinainom po ako ng buhay pa po ng aking biyanan po noon. Dinala po ako dito. Ganito po ako, normal ako nung dinala ako dito. Sa kagustuhan kong gumaling, talaga po yung hinatol sa aking dahon-dahon. Talagang pinagtibayin ko pong ininom. Pag inom ko po ng mga dahon-dahon na yon, talagang tumindi yung hika kong sakit na yon. Talagang grabe, hindi ako makahinga. Talagang tumatawag ako sa kanya. Hindi ako nagpadala sa doktor. Tumawag ang aking biyanan nung salukuyan pong buhay pa ho siya. Tapos, nung ano na yun, hindi ako makahinga. Ang ginagawa ko lang po, yung paumbong, ini-steam ko po yun, 3 kutsara. Yun po ang sinabi. Pagka po ginagawa ko po yun, talaga pong gumiginhawa ako. Nakakahinga ako ng mahusay. Ngayon po, eto nga ako ngayon, mataba, malusog, kahit maraming ginagampanan. Kahit po may pagdalisay, talagang inaangking ko po. Kung wala po ako ngayon dito, hindi ko nasumpungan ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Hindi ko alam po kung saan po ako pupunta ngayon. Pero papurit, pasalamat sa Ama. Dahil sa aking buhay, marami na pong nagaganap. Yun nga po, talagang nagtitibay po ako. Nananalig ako sa kanya dahil siyang nagbigay nito. Alam ko po nandyan siya at nakagabay sa aming mga pamilya. Kaya ako, talagang hindi ko po maano kung ano yung mga nararamdaman ko ngayon. Dahil talagang kumakapit talaga ako sa kanya. Mga kababaryo ko, alam po nila kung anong nagaganap sa akin. Pero ang Ama na po ang nakagabay sa akin. Ginagabayan po niya ako at sinusubaybayan sa lahat-lahat. Mga anak ko, ganun man. Wala man akong dinadala sa ospital. Sa dahon-dahon lang, sa pangtapal lang ng arena na may itlo yung puti. Talagang nagtibay po kami, mag-ina. Sa ngayon po, awa naman ng Diyos, mahusay ang mga anak ko. Kahit po yung maliit, talagang kahit di ko po siya minsan nadadala dito, nakakaramdam din po yung kagalingan yung bunso ko. Kasi po, inuuburin siya. Siguro hirap din siya huminga. Sabi niya sa gabi, Mama, kunin mo nga yung sa Divine Mercy ganon, sabi niya. Agad akong tumayo, kinuha ko yung Divine Mercy na chaplet na ganon. Totoo po yun. Talagang nung pagkatapal ko po sa likod niya, sabi niya, Mama, para ba kang naginhawa ako? Sabi niya ng ganon, salamat sa Ama at hindi kami pinapabayaan sa lahat-lahat.
Kaya po ako talagang hindi ko masabi sa sarili ko na ako ba'y may kulang pa. Siya na lang po ang magpupuno nito sa aming mga pamilya. Talaga nagpapasalamat, nagpupuri ako sa Ama, sa lahat, sa lahat. Yun nga po ang sabi sa akin, tumibay po tayo, manalig sa Kanya, sampalataya sa Kanya, laban lang po ng laban. Talaga po ako, lumalaban po ako na lumalaban sa Kanya. Sa Kanya lang po ako humihingi. Dahil lahat ng nagaganap sa akin, may kalutasan, may salamat po, Ama. Ito po, naibahagi ko na po. Kung wala ang Apo Conching na kinalugdan ng banal na espiritu, hindi ko alam kung saan kami pupunta. At sa aking pamilya, lahat-lahat sa dako, sa aking mga pamilya, hindi ko man kasama ang aking ina, pero Ama na pong bahala sa kanya. At ako po talaga, nananalig talaga ako ng lubos sa Kanya. Kahit anong marinig ko, kabit-balikat na lang, ngingiti ka. Ama, ikaw na pong bahala. Ganun na lang po. Kaya yung may mga sakit dyan, tibay lang po, manalig sa Kanya. Huwag po tayong alinlangan, diretso na po tayo. Dahil siya po ang nagbigay nitong lahat-lahat. Kung sabi nga po, kung hindi pa takda, hindi pa kukunin. Yun ang sa akin, yun ang hinahawakan ko ngayon, lahat ng salita ng banal na espiritu, sa kinalugdan na mahal na Apo, lahat po ng mga salita, inaangking ko lahat at sinusuko ko pong ganap sa Ama. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat po mga kapatid sa inyong pananampalataya at pananalig. Sa pamagitan ng daon-daon lamang gumagaling. Totoo po yun. Din po sa tinuran nyo na laban, ang marahil ang ibig po sabihin, pinaglalaban nyo po ang Panginoon. Amen po ba? Tawagin, share. Okay. Masayang-masaya po ang puso ko at napakarami pong sharer. Talaga pong nag-uumapaw ang aking kasayahan. Sabi nga po ng ating kapatid na isa, sabi nga po ng isa nating kapatid na huwag nating ikahiya na ipagsigawan ng Panginoon ay buhay. Ano po ang pangalan? Salamat. Mga kaibigan ko, kapatid. Hello. Ako nagpunta dito dahil sa karamdaman ko. Nandito rin yung apo ko, si Apong Claring Parayaw. Dahil ako'y bata pa, ako'y talaga'y nagkakasakit, hindi gumagaling ako. Umiyak talaga ako dito dahil nung bata pa talaga ako, namatay po ako ng 3 araw. Pero po sa awa ng Panginoong Hesukristo, ngayon lang po ako humarap sa inyo, pero ako po'y Diyos ng tao. Pero po ako'y inis na sa sarili ko. Pero pinipigilan ako ni Apo. Ang sabi niya, huwag mong gawin. Pero sabi ko, gagawin ko. Pero ako'y umiyak talaga dahil talagang galit ako sa Panginoon. Sa dami ng tao sa mundo, bakit ako pa ang ginanito niya? Tapos po, ako'y hindi taga rito. Taga ako? Taga Liti po ako. Kaya lang nasasaktan ako dahil ang mga kaibigan ko, tulad ng nung bagyo,
bumagyo po yung Samar, binagyo po yung Leyte, pero hindi po, umiyak po ako. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon ko, ano ba tong nangyayari sa akin? Kung ako'y kunin mo, kunin mo na talaga ako. Sabi ko po sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi kita pwedeng kunin, kailangan mong mabuhay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, kunin mo na ako. Nawala po ako nung bata pa ako. Nakarating din po ako ng bundok. Hindi ko po alam kung saan bundok yun. Tapos po, nung isang araw po, nagising na lang po ako. Nasa ano po ako, akala ko po bundok, yung pala Kagulayan po. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon ko, saan mo po ako dadalhin? Hindi ko po kayang mag-isa. Kailangan po ako ng kuya ko. Hinahanap po ako ng kuya ko. Nakarating na po sa Maynila ang kuya ko. Umiiyak po ako dahil hanggang ngayon, hindi pa po talaga ako gumagaling. Alam po yan ng biyanan Apong Klaring ko. Alam niyo po ba kung magkanong nagastos sa utak ko para lang mabuhay ako? Nagkarating po ako sa mental hospital, Mandaluyong po. Yung dinanas niyo, dinanas ko rin po. Kaya lang, ang hirap pala mahalin. Kapag tapat ka pala sa Panginoon, mahirap mahal talaga niya ako. Ang sabi ko, ayaw ko na, hindi ko na kaya, Lord. Bayaan mo na ako. Gusto ko na pong mamatay. Pero ang sabi niya po sa akin, wag raw. Dahil kapag ikaw na mamatay, buong mundo iiyak sa'yo. Dahil kay Diyos noon pa. Nung bata pa po kasi ako, 8 years old pa lang po ako. Mahilig na po talaga ako sa simbahan. Ito pong masasabi ko po sa inyo, ako po ay simple lang. Hindi rin niyo po ako matawag na maganda. Hindi niyo rin po ako matawag na pangit. Dahil simple lang po ako. Hindi niyo rin po ako matawag na mayaman. Hindi niyo rin ako matawag na mahirap. Dahil ako po, ang sabi ko, mas gustuin ko pa maghirap kaysa mayaman. Mayaman ka nga, marami namang nang-hold up. Tapos po, ganito po ako. Tapos po sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Ayaw ko po talagang mayaman. Ayaw ko rin po ng mahirap. Ang sabi ni Papa G sa akin, ano ba gusto mo? Bumaba ka. Tapos po, ang sabi niya sa akin, sabi ko, sasama ako sa'yo. Hindi kita pwedeng isama. Sinama na kita, pero bakit ayaw mo? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Bata ka, ang sabi sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Mas lalo na po yung si Apo po, yung apo ko po. Ito po, sabi ko, Diyos ko, Panginoon ko, bigyan mo pa po siya ng buhay para sa akin. Dahil mahal na mahal ko po talaga si Apong Klaring. Ako po talagang nagmamahal sa kanya. Kahit anong hingin niya sa akin, bigay lang ako ng bigay. Dahil mahal, ako po kasi, laking lula po ako, hindi ako, eri po kasi, kwento ko po sa inyo, yung mama ko pong tupakin. Tapos po iniwan niya po ako, 5 taon po ako sa Bicol. Tapos kinuha niya po ako 16 years old. Pagkatapos po, ito na nga po, ayan, ito na po. Nagkaedad na lang po ako ng hanggang 16, 17, 18, 19, 20. Nagkakasakit po ako. Nagpa-albularyo pa nga po ako eh. Tapos pagkatapos po, ang sabi niya sa akin, Diyos ko, andyan na pa si Apo ko. Salamat po mga kapatid. Ang lahat po ay inaanyayang magsitayo, maghawak-hawak ng kamay.